So hey guys, I'm recording this video for those who do not know how to create an online Google form. So I think this is a better way for us to get more information from our prospects. 'Di ba? Kaysa naman i-type pa natin sa message box ng Facebook or through email. So mas madali kung dito na lang and then maka-capture na natin siya. So here's how you will do it. First is if you're using Gmail, because I don't know with other email providers kung paano sila gumagawa na kung meron silang sariling form. But the easiest and the most user-friendly that I can share with you is the Google form. Yes, from Gmail. So go to your inbox sa inyong Gmail as you can see here, and then go to here dito sa may mga dot, yan, box na maliliit, and just click it. Scroll down, you will see forms. Ayan. So regarding the design, don't think about it too much. Meron naman tayong mga templates dito. If you're just getting all the or gathering information from your clients, just use the contact information. Ayan, click nyo lang yan. Okay. So if you want to make something like this, the one that I just created, yan. If you want to make something like this, na merong ganito, na merong ganitong cover, so gawa lang kayo sa Canva. Yan. Gawa lang kayo sa Canva kung may Canva kayo. Yan. So all you have to do is go to the design and or punta tayo sa pinaka-dashboard ng Canva. So this is your Canva. Just type Google Form cover. Yan. And it will give you several templates. Yan, na you can choose. Pwede nyo lang siyang i-edit. Yan. So ito siya, yung maliliit na yan. So for example, this one, if you want to change the cover, yan, customize na lang. And then, ilagay nyo lang kung ano yung gusto nyo. Kung anong gusto nyong font, kung anong gusto nyong name na ilagay sa cover nyo. Ayan, kung anong gusto nyong designs. Designs, nandito lang naman yan sa may elements. Yan. Or, i-search nyo lang dito, real estate. Ayan. Kaso wala masyadong Google Form cover na real estate dito. So, better use other templates. Ayan. So, once you're done at gusto niyo na siyang i-upload sa inyong Google Form, okay. So, punta lang kayo dito sa may palette na to. Ayan, yung ginagamit sa painting. Yan. Customize. Yan. And then, under header, meron dyan image uploaded, pero alisin nyo lang yan, choose image, and then i-upload nyo lang yung photo na gusto nyo i-upload. Yeah, for example, this one, just like the one I just created. Yan. And then done. Yan. So, nandyan na. And then for the heading, ayan, pwede nyo just what I have said earlier. Pwede nyo lang i-copy and paste kung yan. Or pwede nyo i-copy kung ano yung meron sa form na binigay ko. So just copy and paste it here. Ayan, dito. And then, lagay nyo lang yung since may name, email, or address. Sa address na nilagay ko, preferred location nila. So edit nyo lang yan. Click mo and then edit, preferred location. Preferred address, preferred location. Kasi hindi naman natin kailangan yung address nila eh. And then, pwede mo siyang
kung may option ka na, for example, gusto mo silang bigyan ng option na within Batangas area ba, Cavite, Laguna, Manila, pwede mo silang bigyan ng multiple choice or checkbox or drop down. Yan. So, depende sa'yo kung anong gusto mo. Pwede namang short answer lang. Ako, short answer lang ang nilagay ko. And then, kung if you want it or if you want to require it, yon i-ano mo lang to, slide to the left lang. Ito. Yan. Yan. So, slide mo lang yung required and then kahit saan mo na i-point tong ano, masisave na yan. Then phone. So, kung mag-a-add ka, kung mag-a-add ka ng panibagong box, ito lang oh, itong add question. Ayan. And then, yun, type mo lang kung ano yung question na kailangan mo pa i-type dito. And then, bahala ka kung gusto mo na short answer, paragraph, ayan, kung multiple choice, yun. So, bahala ka. And then, comments. So, may kita nyo, walang submit button dito. Magkakaroon lang yan ng submit button once tapos na yung form nyo. Okay. So, if you want to, paano nga ba makaka-capture? So, saan ko makikita yung mga information once na fill out na nila? So, dito mo siya makikita. Pwede mo siyang magpunta ka ng responses. Una, before mo siya ibigay definitely sa client mo, i-link mo muna siya sa mga sheets or mag-create ka ng sheet for this specific form. So, click mo lang tong link to sheet, create ka. Of course, mag-create tayo ng bago. Pero kung naggawa ka na ng sheet mo dati pa, pwede mo siyang i-select as existing and then select. Ayan. So, follow mo lang. Yan. For the create new spreadsheet, create lang and then yan. So, gagawa na siya automatically magagawa na siya ng panibago. So, once ma-fill out nila yung form, mapupunta na yan sa Google Drive nyo. So, i-click nyo lang yung Google Drive. Makikita nyo na yung contact information responses. Okay? So, ito yung bago kong ginawa. Alisin ko siya kasi Ayan. Yan. So, ito yung contact information responses. Yan. Yan. Diyan siya mapupunta. Ngayon, bago nyo siya i-send, make sure na i-check nyo yung settings. Make sure that ito, yan. Make this a quiz, assign point values. So, no need, responses. Of course, kailangan natin mag-collect ng email address. But since they already may na-fill out na naman sila, kung tingin nyo masyado ng redundant, no need na. Send responders a copy of the response. Pwede. So, depende sa inyo. Allow response editing. Depende sa inyo. Yan. Limit to one response, of course. Para mas masala natin. 'Di ba? And then, for the presentation, actually, hindi naman to na importante. Pero ang importante dito ay yung confirmation message. Pero pwede na to. Thanks for submitting your contact info. And then, pwede nyo naman siyang dagdagan na we'll contact you soon or we'll send you we'll send you the properties that are based on your criteria. So, gano'n. Parang bahala ka na kung ano ilagay mo. Ayan. And then, yan. Form defaults. Hindi na masyado kailangan yan. So, we're done with the settings. Yan. Ngayon, paano mo na siya i-share? I-share mo siya through this button, the send. Yan. Pero kung gusto mo na makita kung ano iba itsura ng form mo bago mo i-send, pwede mo siya i-preview. Ayan, ito. So, ganyan na makikita niyan. And then, meron ng submit button sa baba kung napapansin mo. Yun. So, kung gusto mo na siya i-send, punta ka lang ng send, and then, kunin nyo itong link na to. Ayan. So, masyado mahaba itong link. Ang kailangan nating i-send, yung shorten lang. Yan, shorten URL. Yan. So, yan lang. And then, copy.
And then, i-save mo na siya anywhere, maybe dito sa drafts mo ng email or sa notepad, or pwede mo na siyang isend sa prospect mo. Just copy it and then paste it kung saan mo man gusto i-paste. So there, yun lang. Ganyan lang kadali ang paggagawa ng Google Form. So I hope this helps. Thank you.